Ang lakas ng Pilipinas, kakampi sa lahat ng sandali, nangangalaga sa panahon ng trahedya, masasandalan sa panahon ng kaguluhan, kaagapay ng bayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang inyong armed forces, puwersa ng mga kawal Pilipinong hatid ay totoong serbisyo. Ito ang inyong kawal Pilipino. Ito ang inyong armed forces. Magandang araw po sa lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating palatuntunang APAP Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Ito po si Lieutenant Colonel Jerry Samudio at kasama ko po ang mga iginagalang at mga ipinagmamalaki kong kaibigan galing po sa Batangas Chamber of Commerce and Industry at galing din po sa Rotary Club of Lipa South. At ito po ay napapanood every Sunday from 8 o'clock up to 9 o'clock in the evening dyan po sa Cable TV Channel 6 at sa DWW din naman ho every Sunday from 12 to 1 in the afternoon. So as usual ho, bago natin ipakilala po ang ating guest ay bibigyan po natin ng pagkakataon ng ating pong mga regular na co-anchor sa ating palatuntunan para magbati po sa ating mga tagapagsubaybay. Unahin po natin si President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Isa pong napakagandang umaga at magandang gabi rin po sa manonood pamaya. Kami po ngayon ay nasa usapang pangularan at usapang pangkapayapaan. Makinig po kayo at manood. Magandang umaga po ulit. Thank you very much, President Ped. At ang bagong dating galing sa Russia, no? Si past President Ding Andal ng Rotary Club of Lipa South. Kumusta, Ding? Good morning. Ay, good morning. Good morning, Jerry. Good morning. Kumusta ang Russia? Ay, mabuti naman. Napakainit doon ngayon at marami tayong maibabalita tungkol sa ating galingan. Magandang umaga po mga kababayan sa Lipa at saka sa Batangas. Ating muling pag-usapan ang pagsulong ng ating bayan. Up Batangas. Up Lipa, up Batangas. Magandang umaga po. And galing din po sa Rotary Club of Lipa South. Uli, si President-elect, hindi na nominee elect nito. Elected na si Alvin Castillo. Magandang umaga, lalong-lalo na sa mga taga rito sa Lipa at sa buong Batangas. Magandang umaga at mamaya nga naman mapapanood tayo sa Channel 6 ng Cable TV sa alas 8 hanggang alas 9. So magandang gabi. Okay, sana po ay wag kayong makalimot sa aming programang ito dahil marami kaming naiibigay na mga mahalagang impormasyon at saka mga balita na nangyayari dito sa atin sa probinsya ng Batangas. Magandang umaga po sa inyo lahat. At of course, ang partner natin sa security component ng ating palatuntunan, ang regular na bisita po natin si Colonel Arnel Villarreal ng 740th Combat Group. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapanood. Sa lahat ng mga bumubuo ng APAP Batangas, andito na naman tayo upang pag-usapan kung paano tayo makapagbigay ng serbisyo sa komunidad. Magandang umaga po muli. Kasama mo rin si Major Cesar Lubaton, your deputy. Magandang umaga sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, APAP Batangas. At hinihikayat ko ang lahat, yung mga nanonood sa atin na tumutok lang sa programang ito at dito na tinatalakay natin ang usapang pangkapayapaan at pangkaunlaran. Muli, magandang umaga sa lahat. Thank you very much, Cesar. At ang aming pong secretariat, si Meds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibilities. Magandang umaga po sa lahat. Tuloy-tuloy po nating tangkilikin ang Up Batangas. Napakarami pong nangyayari sa ating kapaligiran. Kailangan po namin ng suporta ninyo at tulong para tuloy-tuloy nating masuportahan ang kaunlaran ng Batangas.
Okay, ang bisita po natin mga kaibigan ay mga bagong mukha po sa ating palatuntunan. But of course, ito po ay napapanahon ito sapagkat mga taga Batangas ito at alam ko na yung ating pong mga manonood ay magiging interesado po sa ating pag-uusapan ngayon. At nais ko pong unang ipakilala sapagkat nandoon na sa kanya. Dito na muna ang ating pong Chief of Staff ng ating Vice Governor na si Libeste. Nandito po si Henry Antiga. Henry, good morning. Yes, good morning po, Colonel Samudio. Unang-una ay gusto ko muna bumati sa mga buo ng APAP Batangas. I would like to commend and congratulate at ako'y isang fan ng programang ito. At syempre, gusto kong bumati kay Sir Ped, magandang umaga. Ang aking laging kasama, si Colonel Arnel Villarreal. Lagi ko kasama yan, action man yan. Kasama kanyang deputy na si Major Lubaton. Of course, si Paring Mar, nandito rin. Si Tita Meds, si Uding, magandang umaga po. In behalf po ng ating Vice Governor Mark Deviste and the Provincial Government of Batangas, Henry Antig po. Thank you very much, Henry. So, karating din lang ni Mar Amparo. Next Sunday nga pala mga kaibigan, ay pwede nyo na po kaming mapakinggan from 9 o'clock up to 10 o'clock. Live na ho kami sa 99.9 DWGV FM. Kausap ko po yung station manager ng si DJ Brando. At dapat ngayon pala tayo nagsimula but kulang lang sa coordination. But this coming Sunday ay mapapakinggan nyo na po kami sa 99.9 DWGV FM. Ito po ay buong Batangas ang coverage nito hanggang Quezon at saka hanggang Mindoro. So dito pala si Mar, bati ka muna. 2 linggo ka nang nawala, no? Oo nga eh. Binabati ko po kayong lahat na narito sa studio at ang ating tagapakinig at tagapanood ng APAP Batangas. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you. Tayo rin po pala ay napapanood galing po sa Blue Sapphire, harapan po ng Fernando Air Base, courtesy po ni Dean Go. At isa pa sa mga bisita po natin ngayon ay galing po sa security ulit. At ito po ipadala po ng ating station commander po ng Philippine National Police, si Police Chief Inspector Eduardo De Luna. Balita? Na Deputy Chief ng PNP sa Lipa City. Una po sa lahat, bumabati po ako ng magandang umaga sa lahat na natin sa loob ng tanggapan na to. Sa ngalan po ng aming hepe ng kapulisan na si Police Superintendent George Dadulo, bumabati po kami na isang magandang umaga at kami po ang kapulisan dito sa Lipa ay nakikipagtulungan at nakikisa dito sa programang ito na nakakatulong at nakakapagbigay ng magandang halimbawa at magandang programa sa ating tagapakinig. Magandang umaga po. Thank you very much. Thank you very much, Ed. Lumalaki na talaga, hindi na mapigilan yung paglaki po ng ating palatuntunan. Pagpunta ko noong Friday sa City Hall ng Lipa, ang daming mga nanonood pala sa ating palatuntunan, ano? And let me take this opportunity to greet our friends, yung mga nakausap natin, si Engineer Dan Silva. Ito po yung Assistant Engineer po ng City Engineering Office ng Lipa. Nanonood siya palagi pala sa ating palatuntunan. And then si Alex Silang. Palagi nanonood pala si Alex. Lex, good evening sa iyo. At saka kay SPO4 Ludem Novicio. Pinuntahan ako, nilapitan ko para sabihin lang na, sir, nanonood kami palagi sa palatuntunan mo at thank you very much daw. Tsaka nga si Mayor Sabili nga yung bagong Mayor Alcalde dito. Kausap ko nitong Thursday, sabi sa akin, nagkita kami sa Malarayat. Ang sabi sa akin pinanood ko kayo din nagdaang episode ninyo. Samantalang nagpo-programa ako sa radyo, wala man lang nagbati sa akin. Talagang mas malakas ang cable TV. Mukhang mauwini tayo sa cable TV. Thank you very much. So, bago natin tanungin yung ating mga bisita dito, kumustahin mo natin yung ating
kasama dito si Ding, galing ito ng Russia. Ding, ano bang ginawa mo sa Russia? Ay nagpunta lamang diyan sapagkat alam mo, bata pa naman tayo, ay pangarap na natin makatulog sa Russia at mayroong makatabing magandang babae doon. Ang akala ko, kaya Live tayo, Ding, baka nakalimutan mo, ha? Baka hindi tayo maging example sa mga kabataan niya. ang akala ko, nag-renew ka ng citizenship mo. It was a dream come true. I slept with a girl in Russia. Kasama ko kasi ang aking may bahay, si Tita. At kasama ang ilang mga Pilipinong mula pa sa Mindanao, Visayas at mga 5 po kami sa biyahe. At napakainit na yun doon sa Russia, especially sa Moscow. May mga mahigit na 10 antas na sentigrado ang taas nila ngayon sa normal na summer temperature. Kaya nga yung wildfire na napapanood natin sa mga balita ngayon ay nagdadala doon ng napakalaking usok. Pagbaba pa lamang namin doon sa couch na sumundo sa amin sa airport ay binigyan na kami ng mask para paglabas ay hindi kami maanuhan ng usok. But anyway, hindi na rin naman namin nagamit. At nakita namin, ipinakita sa amin doon yung mga magagandang pasyalan nila. At dahil nga summer, medyo at may di pa karaniwang kainitan, ay ang pakiramdam mo nandito ka rin sa atin at talagang nagpapainit. Kaya talagang napakabanas sa Russia. Baka may mga picture ka dyan, baka pwede mong ipakita muna. Mayroon kasamang Jerry. Slideshow natin to habang nagkukwento tayo. Para tapos na yung ating Russia with Love. From Russia with Love. Sige, yan muna yan. Ipasok mo yan. So, mga kaibigan, ay mamaya ay pwede mo kayong tumawag pala sa ating, by the way, mayroon pala tayong number na pwede nyo mong tawagan, 0917-845-2369. Kung kayo po ay mayroon pong gusto pong iparating na mga tanong sa ating pong mga guest, this coming Thursday or this coming Sunday ho, susunod na Sunday, ang guest po natin ay ang ating pong mayor na si Mayor Sabili. So kung may mga gusto po kayong itanong sa kanya, pwede po kayong pumunta rito sa Blue Sapphire from 9 o'clock to 10 o'clock ang program po natin every Sunday at morning pala ho yan at pwede kayo mag-text ng inyong mga katanungan para po kay Mayor Sabili. Okay, ano natin yung mga pictures dito galing kay Ding. Okay, pwede paliwanag mo yung Ding tapos tuloy-tuloy mo lang yung slides natin. Okay, so ano yan? pagdating namin doon sa Moscow, ay dinala kami doon sa isang hotel, Grand Marriott Hotel. At ayan ay ang Duma, isa sa magandang palasyo na nandoon sa Red Square. Mapapansin natin doon sa isang katedral naman, isa naman yung katedral doon sa Red Square din at naikwento sa amin na yung mga rulers noong araw, pagkakatapos ng isang gera at sila ay nanalo, ay nagpapagawa ng katedral para sa dedication para doon sa kanilang pagka-victory. So dito sa atin ay alam natin na sila ay mga mababagsik na mga tao. Dala ng ating Cold War noong araw ay sinabi natin sila ay kalaban ng demokrasya, kalaban ng kalayaan. Pero pag nakita mo sa kanilang kwento at sa manner ng kanilang pamumuhay, sila ay very deeply religious. At ang kanilang mga services ay Okay, may sound dyan, may sound. Again. Ay masyado silang seryoso. So, isang napansin natin doon, nagsisumikap sila na sa ngayon ay ibalik ang kanilang gloryang nagdaan sapagkat noong araw ay sila yung mga moderno, sila yung mga imperyo na naghahari doon sa kanilang lugar at sila'y talagang ahead of their times during
those times. Pero sa ngayon, sila ay mukhang nagsusumikap na makahabol dito sa mga other European and Western countries. Dahil yung palang hotel na pinuntahan namin ay 5-star hotel, pero medyo mabanas, hindi kayanin ang kanilang aircon yung init ng panahon. Mga inaabot sila ng mahigit na 30 degrees, 35, 40 degrees centigrade, at hindi normal sa kanila yon. Ang ating temperature dito ay madalas mga 30 degrees, 28 degrees, 35 degrees. So ganoon kainit doon. So parang ikaw ang kumukuha lahat yan na Dinga. So sige, mamaya i-reserve natin yung ibang mga pictures na yan sa katapusan ng ating palatuntunan. Thank you very much Ding sa pag-provide mo nito mga pictures na ito. And welcome back sa Pilipinas. Hindi ka naman pumuti eh. Ay, sa linggo lang yun, Jerry. Medyo nakakapagod lang. Okay. So punta natin si Henry. Henry, pwede bang balitaan mo kami anong pinagkakabalan ni Vice Governor ngayon? Yes, good morning ulit, Kuya. Si Vice Governor, alam naman natin ito ay isang bata pa. Sa murang edad, siya ay 32 years old. And being sa history ng Batangas, he's the youngest ever elected as Vice Governor ng probinsya ng Batangas. At dahil sobrang bata nito, ito ay napaka-aktibo. When it comes to work-wise, abalang-abala ang batang ito, ang ating Vice Governor, sapagkat sa dami ng activities natin na kinakailangan puntahan ng Vice Governor, kami sa kulang na ang oras. Anong program binibigay sa kanya ni Governor? Anong mga particular na mga projects na pinabigyan sa kanya ng attention? Actually, when it comes to projects, Vice Governor and the Sangguniang Panlalawigan, nakatutok lamang kami sa mga legislatura. Okay? In the projects, we make it sure na ito ay para sa executive naman ang mag-i-implement. That's why we have this equal tayo dyan, may legislative branch and may executive branch. Kung ano ang mga proyekto po ng ating probinsya, ng ating Governor Vilma Santos Recto, ito ay pinapadaan palagi sa ating Sangguniang Panlalawigan. Kaya meron dito na ikaw nga ay hinihingi nila ng pahintulot. Lahat ng proyekto na dumadaan sa ating executive, ito ay pupunta muna sa Sanggunian for the approval. And of course, kaya nga kung maitatanong ng marami, itong administrasyon ng Recto Leviste, ito ang isang tandem na napakatibay at napakaganda na samahan. Dahil sa past, since 2007 until present, lahat ng proyekto ay na-deliver natin dahil sa ganda ng kanilang samahan, sa ganda ng kanilang teamwork. At we made sure that kung ito ay para sa tao, hindi natin ipapasa yan. Anong mga priority legislative program ng Batangas ngayon? Pwede bang makambensyon ka ng mga dalawa or tatlo na pwede nating pag-usapan siguro sa ating palatuntunan? Well, actually, nakatutok tayo ngayon sa environment eh. Di ba? And unfortunately, mayroong mga nangyari ngayon dito sa ating kapaligiran na hindi naman natin kagustuhan, na ito ang ina-aksyonan natin. Actually, si Vice Governor, he heads the Committee on Tourism. Kasi ito ay isang programa rin ng ating Governor Vilma Santos Recto na kailangan tutukan natin. At itong pangyayari ng ating tinututukan ngayon, itong kaakibat sa tourism at saka sa environment. I don't know if it's the right time, but right now, kaalaman din naman ng lahat na malaking kaapektuhan na nangyari dito sa atin sa Nasugbu. Nagkaroon tayo ng coal spill. But, ang probinsya, ang government ng Batangas ay on top of everything. Okay. When it comes to legislation, last week lamang ay nagkaroon tayo ng committee hearing at pinakailaman na ito ng ating
Chairman ng Committee ng Environment na si Board Member Christopher De Leon. Okay. Para mabilisan maaksyonan kung ano man ang problemang nangyayari dito sa kapaligiran natin. Henry, yung pinag-uusapan natin is one of the priority legislative programs ng province yung sa tourism, ano? But yung mga nangyayari ngayon na like kahapon lang ata mayroong namatay na naman dito sa binaril sa Talisay, then recently mayroon ding mga nangyaring encounter sa parte ng Balayan. So seemingly may kaunting problema tayo sa security pictures ng Batangas. Ano ang programa ng Batangas dito, Henry? Well, right now, may hawak ng ating komitiba sa security ay si ang dating butihing mayor ng Tanawan, si Mayor Fred Corona. Siya ang chairman ngayon ng security and public safety. And kahapon lamang po, ako ay nasa Tanawan din and Talisay, kung saan ito ay as per instruction na rin ng ating Vice Governor Mark Reviste to be on top of everything. I was also part of the conference po sa nangyaring pagtangkang pagpatay kay Vice Mayor Jojo Manimtim. Fortunately, ang ating pong Vice Mayor Jojo Manimtim ay nasa stable condition at kahapon nga po ay ako ay nandoon hanggang gabi para mag-attend ng conference kasama ng ating Police Director Alberto Supapo. And sa tingin ko naman po ang ating kapulisan naman po at ang ating armed forces ay on top of everything po. We commend ang mabilis ang aksyon ng ating mga pulis kasi kahapon sila ay overtime lalo na sa pagtugis dito sa mga culprits sa pangyayari. Okay, thank you very much, Henry. Si Colonel Arnel Villarreal, sir, talagang daming saludo sa iyo dito sa lugar mo, sa 740th Combat Group. Talagang ang paningin ng ating mga nanonood dito is hindi makaporma yung mga kalaban mo rito. Pwede bang mabigyan kami ng konti mga updates ng mga ginagawa natin, sir? Tulad doon ng nasabi ko, no, yung approach kasi natin is multidimensional. Hindi naman tayo tumitigil kung halimbawa man hindi natin makita yung mga armadong grupo. Tuloy-tuloy din natin ginagampanan yung mga proyekto natin tulad ng pagbibigay ng scholarship doon sa mga high school student na hirap. Bagamat hindi naman directly sa atin ang gagaling yung scholarship, inilalapit natin yan sa mga local government units tulad ng mga mayors. Yung mga proyekto natin tulad sa pagsasagawa ng mga daan, tulad yung nabanggit ko noon from Kalabasahan to Makuitib. Tuloy pa rin yun, bagamat na antala dahil sa panahon natin. Alam naman natin, parating umuulan, na andyan pa rin yung bagyo. Pero andyan pa rin, habang naghihintay tayo ng magandang panahon, hinahanapan natin ang request yung tulad ng mga culvert na ginagamit dyan. At yan ay malaking bagay para makatulong. Ano? Ganon din naman yung iba pang proyekto ng mga codes natin. Yung codes kasi yung mga community organizing for development, ano, na nakadeploy sa mga ano. Meron din silang mga kanilang nakikitang proyekto base doon sa resulta ng kanilang survey. Tulad yung yung sa Kalabasahan, may proyekto silang yung basketball court. Andyan na, in place na, may kaunti na lang kaming gamit na hinihintay, ano. Ganon din yung dito sa Tubahan. Itong mga sinasabi kong mga barangay, ito yung mga affected barangay. Ano. Sa Tubahan, kahapon lang, kausap ko yung mga tao doon na dating mga sympathizer ng grupo. At napag-alaman natin yung mga problema din nila sa kalsada. Ongoing pa rin ito. So, sa iyo is kayo nag-link palagi sa mga government agencies. Pero anong particular na instruction sa inyo, sir, ng ating governor pagdating sa security ng distrito na hawak mo? Lagi ka nag-meeting sa ni Governor? Nag-meet tayo, no? Pero hindi naman kasi monthly yung ano nila, no? Quarterly lang yung kanilang Peace and Order Council meeting? Provincial Peace and Order Council, ano? Quarterly yan, every quarter. Every quarter, actually hindi lang yung batalyon na hawak ko,
Pati na yung brigade commander kasama yon. Kasama. Nag-a-attend yan. Okay, thank you very much, sir. Ay, aware. Si Ed, yung ating Deputy Chief of Police ng Lipa City. One time napakinggan ko si Mayor Sabili. Ang kanyang kautusan is talagang totally stop yung mga illegal na gambling sa Lipa City. And siguro isa rin sa mga program na tingin kong ibinigay ng instruction sa inyo ay yung peace and order din sa Lipa City. But dahil kung natatandaan mo, may mga patay nangyari, hindi ko matandaan kung anong mga buwan yun, but ibig sabihin is mayroong mga nakakalusot. Pwede kang makahingi ng konting report galing sa inyong opisina kung ano mga ginagawa natin dito. Tungkol sa patayan na sinasabi niyo, magandang umaga po ulit. Kung hindi ako nagkakamali, siguro yung pinaka latest na ano natin dito is yung pagkakapatay sa retired police na si SPO3 Lupac, kung hindi ako nagkakamali. Ang latest development po dito sa kaso na to ay bali po meron na po kaming suspect na pinanghahawakan. Ang problema lamang po ay doon sa ating naulila, yung sa asawa niya, ay para po bang siya ay siguro under recovery pa siya, na parang hindi pa po siya makapag-desisyon ng yung sabihin natin na talagang desidido para ipursige yung kaso. Pero sa amin po naman, sa amin pong kapulisan, tuloy-tuloy po yung aming pagtatrabaho dito. At sabi ko nga po, meron na po kaming pinanghahawakang suspects. Base na rin po doon sa aming mga pag-iimbestiga. So ang ibig sabihin nun itong kaso na to ay consider solved. Masasabi po natin gano'n na rin, pero mas masasabi natin solve na nga po ito kung yung pamilya po mismo nung namatayan ay talaga po magkakaroon ng magsasampo na po siya ng kaso o pagbibigay na po siya ng testimonya laban po doon sa aming dalawang suspect na pinangahawakan. So far ano bang mga ilang porsyento ba rito ang dito sa lungsod ng Lipa? Yung bang mga crime rate na tinatawag at saka yung mga petty crime lang. Siyempre may yung mga major crime at saka ilang mga porsyento ang may report mo sa amin. Meron akong hawak dito na ito yung piniresenta ng hepe namin doon sa comparative crime statistics Medyo mahaba-haba to. Pero in general, anong picture niya? Bumababa ang trend or medyo may significant increase sa rate niya? Yes. Yun nga po. Percentage. Based on records, there are significant increase with the crime incidents. Anong nakikita niyong factor, cause nitong increase sa criminal incidents? Ang nakikita ko dito is Hindi kaya yung pagpasok ng pag-migrate ng maraming mga tao galing sa iba't ibang mga probinsya, galing sa Visayas, galing sa Mindanao, galing sa Bicol. Yan na nga po yung isang napakalaking kadahilanan kung bakit itong mga krimen na ganito ay nangyayari, lalo-lalo po sa drugs. Na kadalasan po na nahuhuli namin dito is mga migrante, mga dayo lang po dito sa ating salita. Ganun. So, anong mga plano niyo para at least ma-prevent niyo yung itong identified, itong problemang ito? Ongoing naman po yung aming mga symposium sa barangays, sa mga schools, yung mga barangay visitations, at saka yung ating mga drug operation cases nga, at saka yung pong ating police visibility, police patrolling. Ongoing po to. Siguro talagang palibasa nga, sabi nga po na natatandaan ko lagi, kakibot po ng pag-unlad ng isang bayan ay yung may pagtaas o kakibat na problema. Yung po ba ang ratio ng bilang ng pulis? Kumusta po naman kung ikukumpun nyo sa population?
Tama ba ho ang dami ng kapulisan natin para pangalagaan ang ating bayan? Ay, napakaganda pong katanungan to. Siguro lahat na po ng bayan, siguro hindi lang po dito sa Batangas. Siguro buong Pilipinas po ay totally, ang police po ay compared to population ratio is totally kulang na kulang po. Pero yung number of policemen kasi is hindi pwedeng gawing rason para hindi mabigyan ng atensyon yung problema natin sa security. Kasi yung barangay, kung mayroon lang tayong programa, pwede mong i-empower yung mga barangay officials na sila na mismo mag-secure ng kanilang barangay. At saka maski yung mga ordinary mga tao, kung sila ay empowered sila, ay pwedeng sila na mismo magbantay ng lugar nila. So ang kinakailangan lang dito is makapag-craft tayo ng isang programa na kung paano natin pwedeng maging active participants yung mga tao. Kasi talagang kahit saan mo tingnan, kulang talaga tayo ng pulis, kulang tayo ng sundalo. Ang importante ngayon is i-empower natin yung komunidad para sila mismo ang magbantay ng kanilang lugar at hindi maaaring masakop lahat yan ng ating mga kapulisan. Salamat at talagang sabi ko nga po kanina, napakalaking bagay po ng programa na ito para makapagpalitan ng kuro-kuro at mga pamamaraan. Doon po sa sinasabi niyo kanina, ang i-add ko lang po doon is talaga po namang ang sa pamunuan ng kapulisan ay may mga programa po silang ibinibigay sa amin at iuutos. Kagaya nga po nitong sa barangay na sinasabi natin na kasi mga post multipliers po natin yung ngayon eh. Siguro kagaya din po ng ginagawa ng mga kasundaluhan natin, binibisita po namin yung mga barangay. Ang latest po namin ngayong programa is yung BPAS na sinasabi. Ito po yung BPAS na sinasabi natin is Barangay Peacekeeping Action Team, na kung saan yung mga kapulisan natin na nandoon sa barangay na yun ay magiging supervisor nila at yung mga barangay official o kung sino man kanilang marirecruit na tumulong. Kasi ang layunin po ng BPAS ay peacekeeping nga po, na kinakailangan lahat po ng tao, lahat ng kung pwede makatulong sa kapulisan o sa kasundaluhan ay kinakailangan nating makatulong. Thank you very much. Si Ding? Totoo yan, Ed. Ako'y ilang beses na naanyayahan ng DILG ng ating region para makasali sa pagpili ng mga barangay na nangunguna sa pagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang barangay. At ang aking napansin ay ang mga barangay na nangunguna ay yung mga barangay na ang lahat ng mga kamiyembro ng barangay ay nakakatulong nila. At ang kapulisan ay nagiging extension sila sa pagpapanatili ng kapayapaan. Napakalungkot na mabalita ng isang lugar gaya ng isang pinanggalingan namin sa St. Petersburg. Mayroong pangyayari na yung bisitang kasama namin ay kinulong sa isang lugar, kinuha yung wallet at ayon doon sa tour guide na Ruso na aming kasama ay nag-ingat din siya, so nag-report na lamang siya, but ang sinasabi niya, ang ating report na ito sa police ay medyo parang bato sa langit dahil mayroon silang impresyon na yung mga mandurukot na yon, yung mga manggaganso na yon ay paligaw din ng mga pulis. Sa isang lugar na magkaroon ng impresyon ang ating mga bisita, di ba, katulad natin ay malungkot tayo kung mababalita natin na ang ating lugar ay magkakaroon ng ganyang pananaw, ang ating mga negosyante, ang ating mga bisita. So sana ay ang ating kapulisan ay ang magawa yung pag-akit sa ating mga barangay, sa ating mga kababayan, na tayo ay magtulong-tulong sa pagsusulong ng kapayapaan at para magaan ang pagdating ng grasya sa ating mga barangay, sa ating lipunan, sa Lipa, Apap, Lipa at Apap, Batangas. Si Mar, meron tayong kwento kasi one time, lumapit sa akin to si Mar eh. Merong, di ba kasama mo yung kaibigan mo na tinutukan dito sa may parte ng Tambo at sa tanghaling tapat. At akala ni Mar, meron akong magagawa dahil kumot alam niya na Lieutenant Colonel ako sa Air Force. So, baka yan siguro gusto mong itanong, Mar? No? Hindi naman.
Actually, hindi ko alam kung ano na nangyari sa kaso na yun. Ang akin lang tatanong kay Colonel Balita ba? Chief Inspector Chief Inspector. Napataas na lang agad. Ay, yung ating mga barangay tanod, siguro dapat nating bigyan ng seminar ito. Kasi napapansin ko yung pagka merong huhulihin o yung karapatan nila para manghuli ay parang urong sulong. Parang hindi nila mabigyan agad ng hustisya kung dadakipin nila o pupuntahan nila. Kailangan siguro may wastong kaalaman ito. Ano bang programa nyo sa mga barangay tanod na ito? Ang ginagawa ko po dito, dahil hindi po rin tatanong, ako po ay nakapaghepe na rin po ng 4 na bayan, lalo po dito sa Batangas at lalo po sa Region 10 sa Mindanao. Ang ginagawa ko po dito is pinupuntahan po namin yung barangay. Pinapatawag namin yung bali nag-schedule kami na yung mga barangay tanong talaga plus yung mga barangay officials ay nagkakaroon kami ng symposium at yung parang seminar din tungkol sa arrest techniques, kung paano at yung mga kaso nilang dadalhin sa amin ay dapat pa nilang dalhin or doon na lang sa kanilang barangay para hindi na mag-duplicate yung trabaho at hindi na masyadong mapagod yung bawat isa sa amin. Ako po lang ay iniisip ko, Colonel, siguro sa susunod mag-imbita tayo ng taga-fire. Nabanggit kasi ni Ding yung pawala. Ngayon ko lang nalaman na sa amin sa San Pascual, kasi yung nanay ko ay may paupahan, 1,800 at saka 2,000 ang renta. Yun palang per door noon ay hinihinga ng fire extinguisher per door. Ay 2,000 ang fire extinguisher ay magkano. Ibig ko sabihin, baka kasi para bumili sa kanila. Diba? May nabibili na ngayon sa SM na fire extinguisher na 1,500 sa Ace. So siguro, i-bring out natin yon kasi hindi natin alam unless nangyayari sa atin. Hindi pala bibigyan ng Sige, Rex, permit. i-calendar mo na lang yan at isama natin sa mga imbitahan natin. But, Ang fire extinguisher ay isang pangangailangan na talagang dapat ay handa tayo. At talagang nire-require yan ayon sa fire code. Subalit, hindi naman ang kailangan sa kanila bumili. Maaaring akitin kang bumili doon sa mga accredited nila, pero kahit saan ka bumili, yan ay okay sa kanila. Opo, pero siguro mayroong specification as to floor area, hindi yung parang single dwelling na pang mahirap pagkatapos required na. Kasi mayroon tayong yung guidelines, pero walang specification as to area and to type. sige, Meds, para hindi tayo mag-speculate, i-calendar mo na lang yan at mag-invite tayo. But kay Chief Inspector, Police Chief Inspector De Luna, congratulations at ngayon wala na ako napapakinggan ngayon ng mga akyat bahay na insidente dito sa sa Lipa. Unlike noong mga nakaraang mga taon, talagang rampante noon eh. Halos sunod-sunod. Ngayon, wala ako masyadong napapakinggan ngayon. Kasi ang ginawa po dito ng aming hepe, kung napansin nyo yung ating mobile at saka yung mobile po namin, bali ilan ba yun? 5. Meron po kami dito dito sa May Catalina, meron po kami sa Robinson, meron po kami sa Bugtong, meron po kami sa San Sebastian, meron po doon sa may Fiesta Mall. So, pinakalat na po namin at talagang 24 hours basis po na talagang may tao po. Kasi talagang ang ginagawa po talaga ng mga kawatan binabantayan yung pagkawala yung pulis o wala yung tao, saka sila tumitirada. Okay, thank you very much. Alvin, may tanong ka? Sige. Wala. Ikaw, Kapit. Tungkol sa security, gaano kabilis po ang response ninyo pag may nag-report ng isang krimen o isang di pangkaraniwang pangyayari sa ating paligid? Diyan po kami talaga nakita ng tao
Kung hindi niyo po nagtatanong, ako po ngayon ay yung pinaka-chief ng investigation section dito sa amin sa Lipa. At ang napansin ko nga po, medyo napakabagal po na responde ng pulis, lalo po sa mga traffic accident. Wherein yung last incident na kaya talagang pinupupo ko mga pulis ko, 3 oras na raw hindi pa dumarating. Ang sinasabi, wala raw sakyan. So ang ginawa ko dito, pinaghiwalay ko yung investigation ng traffic at saka investigation ng criminal. Para po, pag may investigation silang criminal incidents, yun ang tatakbo. Tapos dito sa mga vehicular, ang tatakbo mismo yung traffic investigator. So far naman po ngayon, nakikita ko, kagaya ng isang araw, nung pag-ikot-ikot ko, may vehicular accident dito sa May Canosa. So, pinunta agad ng pulis, dalawa sila, body-body. Ang ginawa ko, may nakita ko dito ang accident rin sa Catalina. Yung isa doon, pinatakbo ko po dito sa Catalina. So far naman po, naging mabilis yung pag-responde. Congrats, galing. Di yung po motorcycle namin, sabi ko, iangkas na yung pulis na investigador at para mabilis kasi traffic po dito masyado sa kasi may ginagawa nga pong daan. Okay, thank you very much, Ed. Congratulations. Ibalik ko lang doon sa na-report sa akin one time ni Mar na sa tapat mismo ng sa tanghaling tapat ay nangyari yung panunutok dito sa May Tambo. At very alarming ito at alam ko na may mga incidents din na ganito na hindi na nai-report. So ang nakita kong problema dito is parang nagiging maluwag tayo doon sa pagdala ng mga baril. Wala ba tayong mga programa kung paano natin may shield itong syudad natin para yung takot sa mga ordinary mga kabayan natin ay mawala? And then ibaba natin yung incidents ng mga ganitong klase mga pangyayari at saka yung pagdadala ng mga kabayan natin ng baril. Kasi ito nangyayari ito dahil alam nila na walang programa ang ating otoridad tungkol sa mga spot na inspection sa isang individual kung mayroong dalang baril or wala. Ang concern ko lang dito is para magkaroon ng peace of mind yung ating mga kabayan, lalong-lalo na yung mga bisita natin na pinopromote natin na ang ating lugar is isa sa mga tourist spots sites sa buong Pilipinas. And then, all of a sudden, mayroong ganitong klase mga incident na lalabas sa Metro Manila at saka na-experience personal ng ating mga kabayan dito sa ating Lipa. Possible kayo na magkaroon tayo ng mga checkpoint and then talagang i-impose na natin, implement natin yung gun ban talaga or yung stricto na pagdadala ng ipagbawal yung pagdadala ng baril para sa gano'n na mawala yung opportunity na mangyari itong ganitong klase mga insidente, Ed. Kung ako po yung tatanungin, ako po talaga talagang saludo niya sa total gun ban. At talaga po ng mga pinakita doon sa nakaraang gun ban ng pinatupad noong nakaraang taon, talaga po naman bumaba yung krimen sa pamamagitan ng baril. Tungkol po naman doon sa sinasabi niya na programa, ang kapulisan po talaga is sa ngayon everyday naman po nagkakanta kami ng checkpoint. Nga lamang po, paiba-iba kami ng lugar. Siguro nagkakataon na kung nangyayari doon sa Tambo yung pangyayari, ay maaaring kami nasa ibang lugar na nagche-checkpoint kami. Doon po pumapasok yung sinasabi natin sa kakulangan ng kapulisan na doon kami nandoon sa lugar na yun, mangyayari naman dito. So, ibig ko sabihin, kung yung bilang ng kapulisan maano natin dito sa lahat ng posibleng dinadaanan ng ating mga kriminal, posible po hindi mangyari. At ang mabisa po ng programa ginagawa namin dito sa sinasabi nating pagdadala-dala ng baril, kami po ay nag-o-offline sita sa mga establishment, sa mga sabungan. At yung pong aming police visibility, kung kayo na po ang magbigay o mag-text sa amin kung yung mga kapulisan namin hindi nyo nakikita dyan sa kalye, na kumbaga parang nandun sa PAC na Police Assistance Center namin, nandun lang sa loob. I-text nyo lang po sa amin at ako po mismo na kahapon nakita ko yung traffic niya sa Lasal. Sinigawan ko po yung mga pulis ko na sabi ko, bay lumabas kayo dahil para makita kayo ng tao. Kasi dami at PAC na nakikita ng tao ang pulis sa labas, ay isa pong malaking deterrent factor na para po doon sa mga kriminal. Ed, yun bang itong ating Lipa ay sentro nga at maraming daan na papasok at palabas ng Lipa. Ito ba hindi nagiging challenge para hindi ba nagiging masyadong
contributory ang ganitong kondisyon para mag-operate ang mga karnaping. At saka ang particularly, ibig kong kumustahin yung nangyari tungkol doon sa isang babae natin diyan sa may Lasal, isang kaibigan natin diyang nakuha yung kanyang kotse and then nadala si Eva. Kukumustahin namin sana yung Colonel Ed at saka ano ba, sa ngayon ba ilagan pa yung operations ng carnapping dito sa atin sa Lipa? General na. Yun pong sinasabi niyo kay Eva po ba yan? Kaya ba? Sa ngayon po, parang hindi ko po kayo kayang masagot kasi parang wala po ako natatandaan niya sa ano yan. Maaring hindi ko alam kung napareport po ba sa kapulisan or nung i-report wala ako or hindi ako duty. So sa tingin ko po sa ngayon dahil nga po sa police visibility namin ginagawa, kung mayroon pong nangyayari parang tingin ko po nabawasan na po yung kagaya nga po sinasabi ng ating kaibigan na nabawasan na yung aking bahay. Siguro pala ko yung pong sa akin pong pananaw dahil ako po magpipitong buwan na po ako dito, tingin ko nabawasan naman po yung ganong insidente. Kasi ang nagiging problema rin po natin dito sa ganitong insidente is yung kapabayaan na rin po noong ating may sasakyan. Bakit po hindi? Ipaparada po natin yung motor natin doon sa isang lugar na kung saan bibigyan natin ng pagkakataon yung mga karnaper na kuhanin o nakawin yung kanyang motor. Kasi may mga programa po ang kapulisan na like na nilagyan natin ng kanda o ng susi o yung kadena yung kanyang motor kung ipapark niya man yan or hindi. O diyan sa isang lugar na magsabihin magtatagal siya. Ganun po nangyayari. Follow up ko lang kay Ed. Ed, baka pwede na dagdagan natin yung intelligence gathering natin or yung personal natin para kahit na ang ibig sabihin kasi doon, kung mayroong nangyaring carnapping sa buong Lipa o sa Lipa City, may mga nag-ooperate. So, hindi natin pwede kasing ibalik yung responsibility sa mga civilian. Kasi kaya nga mayroon silang police na mag-protekta sa kanila. So, ang nakita ko siguro is you have to make a representation to Mayor Sabili na increase yung inyong pondo para sa intelligence fund ninyo. Anyway, next Sunday bisita natin si Mayor. Isa yung sa mga i-bring up siguro namin kay Mayor na nangyayari itong klase mga insidente dito sa Lipa at hindi pwedeng makayanan ng ating mga kabayan na patuloy ito mangyari. Sapagkat alam naman natin, napakamahal lang tinatax ng bawat ng mga mamayan ng Lipa. Dito magtayo ka lang ng negosyo dito, napakalaki ng babayaran mo. So, in return, dapat tayo ay naghihintay din tayo ng tamang serbisyo sa government. At alam ko na hindi kakayanan ito ng mga pulis lang natin dahil kakaunti naman talaga sila at dapat talaga madagdagan yung pondo ng intel nila. So, Ed, ano ang pwedeng tawagan ng ating mga kabayan kung sakasakali na mayroon silang mga kainahinalang mga nakikitang personalidad sa kanilang mga komunidad? Meron po kaming SMS, kahit ako sa lado ko po ito 0916-658-5199. Balikan natin. 0916 po. 0916 658 5199. Ito ay 24 hours na month ito. Opo, kung inyo po mamarabatin, idagdag nyo na po yung aking cellphone number dyan. Okay talaga. Siguro, kahit Very wala po. responsive ito si Ed. Bilib ako sa iyo. Kahit wala po ako dito sa Lipa. Sige, gusto kong klase i-shoulder yan. mga public servant natin. Yan tinatawag na yung mga public servant natin talagang responsive. Dalawa po yung number ko, 0927 200 30 90. Yung smart po naman is 0921 991 1013. Okay. Sa landline po, pwede rin po tayo sa landline kung sakasakali. Anong landline natin? Ang landline po namin sa opisina is 784-7675. Mayroong idadaglag ata si Henry. Ed,
What yung kayo na follow up lang kay Mar, with regards sa Barangay Tanod, alam naman natin na siyempre ang barangay ang kauna-unahang makakaalam kung may problema dyan. Ang gusto ko naman po sana, since nandito naman kami ang Sangguniang Panlalawigan, we can course through that sa Barangay Affairs, okay, sa Committee ng Security, kasi unang-una, hindi natin masasabi kung ang ating mga barangay tanod ay well-versed pagdating sa krimen. Kung kailan sila dapat magresponde, kung ano ang kanilang karapatan o kapasidad para responde sa isang sitwasyon. Kaya pwedeng humiling tayo kung masasabi na natin hindi lamang sa Lipa, hindi sa lahat ng bayan, pwede natin i-air ito sa lahat ng LGU na mabigyan ng karampatang seminar, kaalaman, edukasyon, hindi lamang ang mga barangay tanod, kasama na ang barangay captains at ang mga konsehal, dahil ng kung minsan nga ay may mga pangyayari na hindi naman na-actionan agad, aantayin pa ang polis. Diba? Yung mga petty crimes nga, kabisan aksidente, nagbabangay na, hindi makialam ang mga barangay tanod. Kailangan ay mga pulis hanggang sa magkakasakitan na. Diba? At saka pa lang sila papasok at para mag-awat. But, it all boils to one thing eh. Kailangan ay mayroong know-how ang ating mga nasa first level, ang mga barangay tanod, kung paano sila mag-a-action sa isang situation. Nandito ang ating kapulisan, sila ay may kapasidad para magturo ng seminar. Kasama na rin ang Armed Forces, ang Air Force. Nandito ang ating combat group. Kasi napapansin ko rin, ito na may tabing sa mga iba nating kasamahan. Mapunta tayo doon sa pagdadala ng baril. Ayan, may gun owner. Ako ay member din. Kasama ko si Mar sa shooting club. And itong responsible gun ownership and gun handling, ito kung minsan hindi naiintindihan ng ating mga kasamahan sa barangay. Mga pahay kung minsan napapakinig pang na natin silang pag mga kasalan na binyagan. Yan ang isang mga problema natin na dapat ini-air natin yan sa barangay. Kaya sa tulong po namin sa Sangguniang, kaya nga tayo Sangguniang Panlalawigan, maybe you can use us a tool para maiparating natin sa lahat ng LGU, mabigyan ng karampatan. Kung kulang ang pondo, pwede naman pagtulong-tulungan yan. Kung nakakabili nga ng pampakain, bakit hindi tayo gastos ng konti? Wala naman tayong gagastosan eh. Kung seminar din lang, may venue tayo ng mga basketball courts sa lahat ng barangay, diyan natin gawin. It is not simple, but a seminar lang na maipaalam kung ano ang pwedeng i-deputize sa ating barangay watchman, tanod, mga konsehal, para man mabilis ang aksyon sa lahat ng krimen. Maraming salamat po. Nabanggit po na Henry, yung tungkol po sa malaking may tutulong na sa ganun panlalawigan. Ako po ay isa sa mga witness dyan. Sapagkat dito po kami nagpa-seminar tungkol dito sa biosecurity ng mga livestock industry. Ay isa po sa umattend, ito pong si Bukal Roman Rosales ng 1st District. At nalaman daw ang problema namin na para maiwasan ang mga sakit na pumapasok dito sa Batangas, ay nabanggit niya na isasanggunin niya sa Sangguniang Panlalawigan. At hindi nga po, lumipas lang po mga ilang araw na nakatanggap po ako ng isang tawag mula sa Sangguniang Panlalawigan na kami po i-attend sa isang sesyon. Sa yung palad, di po ako naka-attend at naka-attend po ay si Meds, ay doon ko po napatunayan na talagang napakalaking bagay ang ating Sangguniang Panlalawigan. At kung may mga problema na katulad yan ang napapag-usapan natin ngayon, ay
makakarating po at malaking tulong po ang Sangguniang Palalawigan. Kaya ito po katulad po ni Bukal, kung umaksyon po agad siya at kung nanonood po ang mga ilang Bukal din natin ngayon at sa pamumuno ng ating Vice Governor ay palagay ko matutulungan tayo sa mga ganitong pagkakataon. Yes, Sir Ped. And rest assured po, ang buong lalawigan, buong probinsya ng Batangas, na sa pamumuno ng ating Vice Governor Mark Viste, sa ng ating mga bukal, lahat ng mga bukal na ito ay maaasahan natin at talaga na masisipag. Kagaya ni Bukal Ramon Rosales, action man din yan pagdating sa mga ganyan biosecurity. Magandang umaga. Ang katanungan ko po ay para sa Chief of Staff ni Vice Governor kay Henry. Nito pong mga nakaraang taon ay naging aktibo tayo sa pagbibigay ng serbisyo sa mga kababayan nating Batanggenyo tulad ng bigasan natin, yung Paskuhan sa Unyo na umabot hanggang Disyembre, lagpas pa ng Disyembre. Nakikita ko kasi malaking tulong sa mga kababayan natin yan. Yan yung proyekto ng provincial government mula kay Governor Vilma Santos sa ating Vice Governor at saka kay Bukala Mabel. Ngayong taong ito kasi, bagamat nagkaroon tayo ng eleksyon, alam ko naging busy kayo. Gusto ko sanang malaman, mayroon po ba kayong programa ngayong taon na ito na pwede nating pagtuwangan ulit na serbisyo para sa ating mga kababayan? Opo, Colonel, kung ipapaalam ko po, si Colonel Villarreal, ang lagi namin kasama itong mga nagdaang taon, ang sa 48 Combat Group. Kinakomment natin sila. At sa lahat ng programa ng Provincial Government of Batangas, sila ay laging katulong, lalo na yung nagdaang programa rin na Bukal Mabel, Virtuoso, itong nagdaang taon na yung bigas para sa mahirap. At siyempre, ngayon, nalaman natin, napakaraming bigas ka. Diba? At sobra-sobra. Anyway, yan na yung napapag-usapan po ng ating Vice Governor, Mark Viste. We're trying to come up with programs na kagaya niyan na may paparating natin sa ating mga constituents. Lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Kaya nga po, kung malimit, may mga nagpupunta sa aming opisina, sinasabi ko nga po sa kanila, kami na lang ipatawag nila. Dahil kung minsan ay pag sila dumadating ay meron kaming lakad, ay hindi agad sila masagot sa kanilang mga idinutulog. Kaya sinasabi ko nga lagi, ay kami nga ang papuntahin nila at they have our numbers. Kami nga pupuntahin sa mga barangay kung kailangan, lalo na pagdating sa mga konsultasyon, lalo na yung mga nasa mga lahing lugar. At narating namin lakunan, sa Rosario pa lang, yung mga tulos, matamis, bago ka makarating sa Kabayani, napakalayo. Ngayon, Colonel, inuulit ko po, ngayong taon na ito, I think we will be coming up with the same, if not the same, programs mo para sa mga maliliit nating kababayan. Kaya nga lamang, ito kaya natin ipapaprograma ay sapagkat alam natin na ngayon ay typhoon season uli. Diba? At syempre, kasama din sa mga programa, abang na rin tayo sa paghahanda itong ating Provincial Disaster Coordinating Council at kami ay membro, pati ang Armed Forces, ang kapulisan. Hinahanda na rin natin para naman hindi tayo ma-caught off guard kagaya ng nangyari noong last year. Yung typhoon Ondoy and Pepeng. Iniiwasan na natin yan. And yan po ang mga programang uukulan natin ang pansin kasama sa pamumuno ng ating Governor Vilma Santos Recto sa tulong ng Sangguniang Panlalawigan. Good morning, Parang Jen. May katanungan lang kasi serve ko na. Sorry. Marami kasing mamamatay tao na hindi natin maikulong eh. Ito yung tinatawag na lamok. Yan. May programa ba kayo dito sa mga lamok na ito na nagkukos ng dengue na maraming namamatay na yata dito sa dengue? O may mga insidenteng namatay?
Of course, Mark, yan naman ay laging nag-emanate sa LGU. Sa kanilang mga munisipyo at mga syudad. Kasi meron naman silang mga health officers na nakatutok diyan. Pero siyempre, ang ating Provincial Health Office ay laging tumutulong kung ano man ang kanilang parang tayo ay kung ano kanilang sinasimulan, dinadagdagan lamang natin. Kung medyo sila ay may kakulangan diyan tayo pumapasok, sila na may laging nakikipag-coordinate sa probinsya. Lalo na pagka medyo kulang ang kanilang mga kagamitan at ang mga kasangkapan pagdating dyan sa mga fogging, sa mga gamot, tumutulong naman tayo diyan. Okay. Thank you, okay. Mabalik tayo sa turismo. Okay. Sa pagkaalam ko si Vice Governor Libistra may hawak ng Yes po. tungkol sa turismo. Ano bang bayan nakakonsentrate at anong mga plano ng ating lalawigan? Okay. Actually, ito yung nakakaingit nga yung iba. Kasi when it comes to tourism, no? Baguio, Palawan, no? Cebu. Pero dito naman sa atin, of course, let's face it, ang marami dito sa atin ay mga dagat, mga beach. Ito nagmamagaling natin, no? May Claia, Matabungkay, Lemery, no? Taal, of course. Ang Taal ay isang sentro na. At ito ang pinakapuso ng probinsya ng Batangas. Of course, si Vice Governor siya nag-head ng tourism. Ito naman ang mga programa niya ay ang makapag-akit ng mga investors pa para mapalawig pa natin lalo ang turismo dito sa Batangas. Pero kaakibat naman nito rin ay ang security. Kasi siyempre, para ma-market mo ang isang lugar, kailangan secured ang mga pupuntang turista. Tama-tama ang ating program. And rest assured po kayo na lahat ng ginagawa namin ng programa ng ating Vice Governor Mark Libiste kasama sa national. Kami ay taon-taon ay nakikipag-ugnayan po sa national agency sa Department of Tourism para makakuha ng mga ideas na pwede natin i-implement pa para lalong palaguin itong probinsya ng Batangas when it comes to tourism. Kaya una-una when it comes to tourism, pinapangalagaan natin ang kalikasan. Programa natin dyan, paglilinis. Lalo na, active po tayo sa paglilinis ng ating mga lawa. Kaya kasama natin dyan ang PDCC, ang environment, sa paglilinis ultimo ng Taal Lake. Yan dyan ang programa, kaya kahit marami tayong nasasagasaan, ay itutuloy natin yan, lalo na yung mga illegal fish cages. Ayaw naman natin mapagaya tayo sa Laguna. Hindi naman magagalit sa akin na Laguna, pero with the waters, ayaw naman natin mangitim ang tubig ng lawa ng Taal, di ba? Kung kaya we try to, we don't try, we make it a point na talagang maipush natin ang paglilinis ng Taal. Sinimulan natin yan sa Pansipit River, kung saan yan ay nagdudugtong sa dagat ng Lemery. Kaya dumadami na ulit ang mga maliputo natin. Sarap. Dito lang naman sa Batangas tayo makakakuha ng tawilis, maliputo. Ang tilapia ay hindi na lasang putik. Putik. Dahil ito ay isa programa nating tuloy-tuloy. At ngayong taong ito ay magsisimula na ulit tayo ng dismantling ng mga illegal fish cages until ito ay ma-eradicate natin doon sa tamang proposisyon at posisyon ng gobyerno kung ano lamang ang itinatakda. Okay. Well taken. Thank you very much, Alvin. Last question galing po kay Meds Kahanding. Hindi po question, announcement. Tungkol po sa turismo, ang ating pong tourism office at saka
saka spearheaded by the Committee on Tourism sa Sangguniang Panlalawigan, will hold the 429th Foundation Day of Batangas Province dito sa Lipa City. That will be December 3 to 8, 2010. Nag-prepare na po kami, kasama po kasi kami sa working committee. So, yun po ay under the Tourism Committee. Mayroon po tayong Miss Alae, beauty pageant, street dancing, school competitions. Tuloy-tuloy mo na, Meds, kasi pahalam na natin. Announcements. Darating po ang South Luzon Expressway sa Martes, August 10. Sa Anfa Royal po, may kaunting pagpupulong. Hindi po namin pinangangako na mapipigilan namin ang toll increase, but they will be here to talk about it. Tapos may nagtabag din po ang PICAR, Agrarian Reform Committee, kung nabalitaan niyo sa Hacienda Luisita. So they are concerned with the first district. So I will be going to Tagaytay on August 12. May tinatawag silang consultation. Pagkatapos po may South Luzon Business Conference tayo sa Tagaytay City on August 26 to 27. 2 araw po yun. 2,005 ang registration, kasama yung pagkain for the whole 2 days. This is an interesting conference dahil puro bago ang ating mga secretaries, undersecretaries. So it will be interesting to listen to them. And then, meron na po tayo uling Family Welfare in the Workplace Project. Dumating na po yung Precinct 2, yun yung nag-handle ng Family Welfare Program. Ang initial meeting ay sa September 10. So those interested to implement family welfare dun sa workplaces, small workplaces, are welcome to contact us. Yun na, tapos magpapasalamat na tayo sa ating technical staff. Salamat po sa ating technical staff. Ang ate si Ruel Villaruel. Walang title. Lagyan mo ng title, Meds. Ay, wala. CMO, hindi ko siya kasi yung, naintindihan nito, director sir. natin. CMO Director. Si Rogie. Hindi, siya yung ating technical director. Opo, okay. Technical Director. Next time, isusulat nyo na. Si Rogie Sundian, 740th CG. Si Windel Gonzales, ang ating cameraman. Ayan, iniwan ng camera para kumaway. Si Florante Huerno. Si Noela Camille Tumesa. At si Lance Villanueva. Okay. Thank you very much. Si Mar Amparo, ang ating sponsor sa ating... ikaw ba nag-sponsor nito, Mar? Yung ating pagkain ngayon talaga. Hindi maubusan ng pera si Mar. Sige, Mar. Good morning ulit sa inyong lahat. Binabati ko kayo ng isang muling magandang umaga at sana ay may natutunan kayo dito sa programang APAP Batangas at bibigay ng mga impormasyon sa buong Batangas tungkol sa mga pangyayari at nangyayari. At binabati ko po ang aking kumparang Henry. Siya pala ay nasa sa administration ni Vice Governor. Kayo po lahat, magandang umaga po sa inyo lahat. At si Police Chief Inspector Eduardo De Luna, Balita, ito po ay inibitahan ka through kay Attorney Asa, si Jean. Thank you very much, Attorney Asa, for informing the Chief of Police to send their representative sa ating APAP Batangas. Thank you very much. Ang tawag ko dito yung kanyang pagiging responsive sa mga requirements ng ating mga kabayan. Ang tawag niya, alam mo kung tawag, servant leader, no? Si servant leader Eduardo De Luna, Balita. Muli, maganda pong umaga sa inyo lahat. Kaya po, binigay ko yung number ko dyan. Kasi hindi naman po information lang regarding sa mga kalaban namin kriminal ang gusto namin mangyari dito eh. Ang PNP po ngayon nasa transformation program, which is nag-umpisa po ito during the time of hindi ako nagkakamali is Aglipa Ibaw or General Rason. Now, nasa Chief PNP General Bersosa. Ang ibig ko po sabihin dyan, kung meron po kayong nalalaman na tiwaling kapulisan, tiwaling kasamahan namin sa gobyerno, sabihin na lang natin po sa pulis kasi doon po tayo nangangako po ang ako sa aking kakayahan, sa abot na aking kakayahan. Makikipagtulungan po ako na yung mga tiwaling kabaro namin, lalo na po dito sa Lipa City Police Station, ay
ako po, pinapangako ko po at kasama po yun sa sinumpaan namin tungkulin na kung meron man po kayong nalalaman, huwag po kayong magdalawang isip. Sa akin nyo na po sabihin at doon po nyo ako maigigase kung ano po yung magiging response natin dyan. At muli, napapasalamat po ako sa programa ito. Although first time kong makapunta dito, sana may susunod pa. Palagi Palakpakan natin si Ed. Talagang very responsive, ano? Talagang bilib ako sa Ed. Alvin. Okay. Maraming salamat, General. Kakamali na kanina, Colonel na. Ngayon naging General na. Ikaw palang talagang action man at kailangan dito sa Lipa. Parang alam ko na ang susunod dyan, Alvin, yung gagawin ng Rotary Club of Lipa South at saka ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Siyempre, alam mo naman tayo mga taga-Lipa South, action man, mga action people din ito mga member namin, natin. Okay. So, marami pong salamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga aming mga talagang palagi na lang sumusubaybay sa amin tuwing linggo. At yun lang po. At ako'y may paalala na naman, palagi yan. Sumunod po kayo sa batas trapiko at mag-ingat sa pagmamaneho. Maraming salamat. Ine-expect mo na yung sasabihin ko. Dahil yan palagi kong sinasabi tuwing tayo ay magkakaroon dito ng pagpupulong. Si Major Cesar Lubaton, ang deputy ng aming group commander ng 740th Combat Group. Ang totoo nito, kanina wala akong nasabi kasi nakikinig lang ako, sir. Lahat ng sabi na wala na akong ibang maisip na ideya kung anong sasabihin ko kanina. Mga kababayan ko sa Batangas, tutok lang sa programang ito. At lahat ng mga panauhin natin dito ay eksperto sa kanilang mga tinatayo ang tungkulin. At ang pinag-uusapan dito ay usapang pangkapayapaan at pangkaunlaran. At sabi nga kanina ni Colonel Jerry Samudjo, kung kayo ay may katanungan o may contribution para sa programang ito, tumawag lang doon sa numerong kanyang ibinigay kanina. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Thank you very much. Ang group commander po ng 740th Combat Group, si Colonel Arnel Villarreal. Magandang umaga po muli. Marami pong salamat sa lahat ng ating mga tagapanood. Sana po ay marami kayong natutunan sa araw na ito sa ating mga talakayan. At sana po patuloy po ninyong tangkilikan ng programang ito. At asahan po ninyo na ang ating kasundaluhan ay patuloy na maasahan nyo sa anumang tulong na pwede nating maibigay sa inyo. Marami pong salamat. Thank you very much, sir. At si President Ted Calaw. Napakaganda po ng naging talakayan ngayon. Talaga po tunay na magkabalikat ang kapayapaan at kaunlaran. Papasalamat din po ako sa ating Chief of Staff at nakita natin na talaga napaka-importante ng sangguniang panlalawigan. At bilang Pangulo po ay ako po nananawagan sa mga membro ng Batangas Chamber. Suportahan po ninyo ang darating na SOLAB, ito po Southern Luzon Business Conference. Sa dahilan na ang isa pong pinakapangunahing guest natin ay si Vice President Binay, kapwa po natin Batanggenyo. Ngayon lang po aattend kauna-una ang atin ni Vice President Binay. Ito pong ating business conference sa Tagaytay. Kaya suportahan po natin na kapwa Batanggenyo po yung natin. Salamat po. Thank you very much. Si Chairman ng Committee on Infrastructure ng Regional Development Council, si Dingandan. Okay. Jay, si Kuya Henry, sa ating pamamaalam ngayong araw na ito ay may munting kontribusyon na nais nating ialay sa ating Chief of Staff ni Vice Governor. Ang turismo, kung nais po nating palagapin, ay siguro yung una nating palakasin ay ang nasa sa ground level. Yung edukasyon ng ating mga kababayan at ng ating mga opisyalis na gumagalaw sa turismo. Mga opisina at mamamayan na magalang at matulungin sa ating mga panauhin. Ang
alam natin ang mga istorya o ang significance ng mga bagay-bagay dito sa ating gaya ng sa San Jose, ay may mga pinakamalalaki tayong paitlugan or tinatawag nating the egg basket of the Philippines. Ang Lipa ay coffee capital. So yung mga istorya, yung mga iba-ibang importansya ng mga bagay naririto sa atin, yan ang ating dapat ay malaki ang ating kamulatan, lahat ng ating mga kababayan, at yan ang ating pwedeng ipagmalaki. Di yan natin masasabing matagumpay ang turismo sapagkat aalis ang ating mga bisita na marami silang natutunan tungkol sa ating lugar. Sa ating mga kababayan, sa aming pamamaalam, ang Rotary Club of Lipa South po at ang Batangas Chamber of Commerce ay patuloy na isusulong ang pag-uugnayan ng ating mga kababayan at ang kahalagahan ng kapayapaan at ng ating pag-iisip at pagtutulungan para makamtan natin ang ating kaunlaran. Magandang araw po, mga kababayan. Up, Lipa, up, Batangas. Thank you very much, si Henry Antig. Yes, magandang umaga po muli. Sa ngalan po ng Provincial Government of Batangas, sa pamumuno ng ating Governor Vilma Santos Recto, Vice Governor Mark Revise, kasama ang mga bukal, kami po ay nagpapasalamat sa imbitasyon dito sa Up Batangas. At when it comes to tourism, pamumuno ng ating Vice Governor Mark Revise, kung ano mapapansin, kada bayan, Sir Dean, tayo ay naglagay ng mga billboards na Welcome Batangas, at kung ano ang kagandahan ng bayan na yan, kung kagaya ng San Jose, nakalagay diyan na Welcome to the Egg Basket of the Philippines. Mapapansin niyo po yan sa lahat ng pasukan ng kada bayan ng dito sa lalawigan ng Batangas. Yan ay sinimula namin noong 3 taon na para na makilala nga kung ano ang meron sa bawat bayan. At muli po, kami po sa aming Kapitolyo, bukas po ang aming tanggapan. Pati suporta sa Up Batangas para lalo natin mapalawig at maiparating sa buong lalawigan ng Batangas na napakaganda ng programang ito. At anytime po na kami hindi pa kailanganin, bukas po ang aming opisina. Thank you very much, Henry. Mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang ating panatuntunan every Sunday from dito po, live na kami sa 99.9 DWGV FM starting next Sunday from 9 to 10 in the morning. At sa cable TV naman po ay sa gabi Sunday from 8 to 9 p.m. At sa DWW Armed Forces Radio ho, sa Metro Manila ay every Sunday ho 12 to 1 in the afternoon. Bueno mga kaibigan, salamat po sa ating mga naging guest po sa ating palatuntunan ngayon. Ako po si Lieutenant Colonel Jerry Samudio. Maraming salamat po sa ating mga crew at sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay at sa lahat ng mga sundalo sa loob po ng Fernando Air Base na palagi po nanonood sa ating programa. At sa ating pong commander po sa AFPC, si Major General Renato Sanchez, na ang sabi niya nga, dito ang simula ng tama. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo lahat.